Hello mga kabayan, kamusta na po kayong lahat? So nagbabalik ang episode ni Mang Jose. Bihira talaga ako mag-post ngayon sa YouTube tsaka sa Facebook. Kasi may mga bagay tayong pinagkakabalahan. Bukod sa mga personal na ginagawa natin at saka sa yung mga pag-asikaso ng documents. So kasalukuyan ngayon nandito ako sa probinsya namin. Bundok, bukid, probinsya. So may mga puno ng nyog, puno ng mangga, may mga bahay dyan. So andito ako sa likod bahay namin. Meron lang akong gustong i-share sa inyo. Kung i-share sa inyo is marami sa ating mga kababayan na alanganin na yung sitwasyon nila yung status nila dyan sa Canada or saan man kayong abroad naroon. May mga takot umuwi kasi nga sa Pilipinas mahal ang bilihin, walang magandang trabaho, tapos mainit, magastos, alam yun, lahat ng mga bilihin. So, totoo naman na mahal ang bilihin talaga sa Pilipinas. So, kasi nga, mababa ang sahod. Tapos, ang mga mahal ng bilihin na mas mahal pa, mas mabilis pang tumaas ang bilihin kaysa sa sahod ng mga nagtatrabaho dito. Well, maraming ibang source of income dito sa Pilipinas. Katulad dito sa lugar ko ngayon. Pwede kaming magtinda ng nyog or magtanim ng mga gulay, mga halaman, yung mga pwede naming pagkakitaan katulad ng saging, mangga, yan. Basta kung ano yung mga nasa paligid, pwede naming ibenta yan. So ngayon, kung nasa ang probinsya man kayo nakatira, alamin nyo kung meron pa kayong pwedeng mapagkakukuhanan ng pera. Katulad na lang ng pag-online or pagiging affiliate or online selling, yun mga ganon. O gumawa kayo ng content, ng video, maging content creator kayo. Basta gawin nyo lang consistent hanggang sa ma-monetize kayo, magkakaroon kayo ng source of income. So isa na rin yun sa pinagpapasalamat ko na hanggang ngayon kumikita pa rin yung mga social media account ko na siyang tumutulong sa akin para mag-continue ako ng pagpapagawa ng bahay. So ilalagay ko yung short clip dyan para makita nyo kung ano yung ginagawa ko dito sa Pilipinas. Habang nandito ako sa Pilipinas, may mga pinagkakaabalahan din ako na hindi ko maharap yung pag-upload ko sa Facebook tsaka sa YouTube. So yun yung pag-aasikaso ko ng documents dito pabalik sa Canada. Actually, hindi naman ako totally na nagpapakasubsob para mag-asikaso ng mga documents ko kasi it's actually a God's plan. Kaya minsan naisip ko na may purpose talaga yung pag-uwi ko dito sa Pilipinas. And isa na rin sa mga isi-share ko sa inyo kung ano yun is, actually this is not mine, pero dahil nga kamag-anak ko sila, so may share ako sa inyo na isang pinagkukuhanan pa namin ng source of income, which is ito. Yan, kita nyo? So it's 24 karat gold. Yan, na nakukuha nila dito sa probinsya namin. And ang alam ko, ang isang karat ng gold na 24 karat, ang isang gramo pala is nasa 10K na ngayon. So itong hawak ko ngayon is roughly 3 or 2 grams. Yan. Kita nyo? Diba? At saka ito. So itong mga to, nagbibigay na to sa kanila ng buhay dito sa probinsya. So, kung kayo, mga nasa probinsya, mag-YouTube kayo. Maraming way para makakita kayo ng mga ganitong ginto. Ginto na pwede nyong pagkakuhanan ng panggastos, pangbuhay sa pamilya, pambili ng kung anong meron. Basta, ang importante, marangal, wala kayong tinatapakan. At sa inyo yung kinukuhanan ninyo para hindi kayo mapahamak. Kaya kung ako lang, nagkakaroon pa ako ng chance mag-stay, I'd rather stay talaga eh. Kaya lang para sa family ko, dahil nami-miss ko rin sila, babalik ako sa kanila. Pwede naman na akong bumalik dito anytime. Kung ano pa man yung iparanas sa akin ng Canada na kahigpitan dyan, so ready naman na kami. Kaya sa ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na within this week, ngayon na nagbablog ako, is pabalik na rin ako sa Canada. Almost 29 kaming in-apply as rehired dyan sa Canada. So isa ako sa mga mapalad makabalik kasi it's God's plan.
Kaya ako napauwi dito kasi may purpose siya. Kaya ako umuwi dito kasi may mga nagawa pa akong mga bagay na mas dapat kaysa nandyan ako. Although iniwan ko sila, pero I'm sure na hindi naman sila nasa alanganing kalagayan nung iniwan ko. But this time pabalik na ako. And pagbalik ko, ready na rin kami kung ano pa yung paghihigpit ng Canada na ibibigay sa mga temporary foreign worker. Kaya for now, so dahil nga pabalik na ako ng Canada, kaya i-share ko na sa inyo.